No, so ngayon, no, ang pag-usapan natin itong tungkol sa mga tatak ng halimaw, no, na ginagawa ng mga tao ngayon, lalo sa mga tinatawag nilang kwarisma or mga ganitong mga araw, panahon or weeks. Mababasa natin dito sa Biblia, sinabi dito sa Leviticus 19:28, sinabi dito, "Do not put any mark on your flesh." Mark, tatak, marka, tatak, or tato sa inyong mga katawan. Huwag niyong lagyan ng ganyan. Yan ang utos ng ating Panginoon. Kasi nga, tayo ang templo ng banal na Espiritu. Ang templo ng Panginoon ay banal at tayo ang templo ng Panginoon. Sino mang wawasak nito or magdudumi nito ay wawasakin at talaglagin ng Panginoon. Yan ang mababasa dito sa sulat ni Apostol Pablo. So mag-ingat sana kayo. Yang mga nilagay niyong as or abo sa mga noo niyo, mababasa natin sa Revelation yan. Ang tatak ng halimaw, ang mga tao na hindi kumikilala sa Panginoon, na mga tao na sumusunod sa mga demonyo, nilalagyan ni Satanas ng tatak sa kanilang noo. Yan yung nilagay ng abo dito sa kanilang noo. Nilagyan nila ng cross, abo sa noo. Babasahin mo sa Biblia ang tatak ng halimaw na nangangahulugan na 666. Yan ang tatak ng halimaw. Tapos sasabihin nyo, hindi, kasi ano to, as ito, kahulugan ito kasi ang tao nagmula sa lupa. Iniisip nyo lang yan. Yang mga katuruan yan, yang mga gawa na yan, non-biblical yan. Hindi yan itinuturo ng ating Panginoon. Lahat ng mga bagay na non-biblical, demonic yan. Klaro yan, klarong-klaro yan sa Biblia, sinabi na nilalagyan ng demonyo ang mga noo ng ang mga tao. Nilagyan ng mga demonyo ng tatak ang mga noo ng mga tao. 666 ang kahulugan nito. Kung ikaw isa sa mga taong nagpalagay niyan, you are a part of Satan, group of Satan. Itong relihiyon na ito, pinaka-biggest false religion on earth. Pinaka-masuwayin, pinaka-walang respeto, pinaka-idolaters, pinaka-idolatry. Itong relihiyon na to, ito ang kumakaaway sa Panginoon. Lahat ng binanggit ng Biblia na huwag gawin, ginawa nila. Ito, ang religion na ito, ay religion ito ni Satanas. Pinaka-false prophet, pinaka-false religion, false doctrine. Kung makibahagi ka sa mga grupong ito, religion na ito, iisa ang patutunguhan nyo, naka-blindfold kayo pagdating ng araw. Kasi nga, ang lahat ng mga tao doon sa impyerno, may tatak yan na 666, nangangahulugan yan. Pag-aari yan ng demonyo. At dito pa lang sa lupa, nagpatatak na kayo ng marka ni Satanas, ng tatak ni Satanas na 666. Dito pa lang sa lupa, nangangahulugan, inangkin na kayo ni Satanas at hindi sa Diyos. Kasi ginagawa ninyo ang mga bagay na hindi inuutos ng Panginoon. Mga bagay na non-biblical. At dito, at itong dahilan na ito, ay siyang maghahantong sa inyo sa kamatayan pagdating ng dulo. Pag hindi kayo gigising. Tapos minsan sabihin nyo na, hindi kasi ano to, katuparan ito sa kautusan ng Panginoon dahil ang tao nagmula sa lupa. Nililinlang mo ang sarili mo. Totoo, nagmula sa lupa, pero no need mo nang lagyan marka ang iyong noo ng simbolo ng demonyo. So mag-ingat kayo sa mga ganitong gawa. Ito ay gawa ng mga taong hindi nagkakaalam sa kalooban ng Panginoon. Mga taong hindi sumusunod sa Diyos. Mga taong hindi nagbabasa ng Biblia kung ano ang sinasabi dito.
Kung ikaw hindi mo alam ang nakasulat sa Biblia tapos sabay ka lang ng sabay din kasi nga ito yung mga itinuturo sa inyo, magigising ka sa impyerno, kaibigan. Ito ay payo lamang. Ito ay biblical. Ito ay sinasabi sa nakasulat na yung mga bagay na yan, 666 yan. Umiwas kayo dyan. Darating yung araw, the devil repay you badly. Hindi lahat ng itinuturo ng inyong relihiyon biblikal. Kaya nga, basahin nyo ng maigi ang nakasulat sa Biblia. Intindihin nyo ng mabuti ang nakasulat at nakasaad dyan upang hindi kayo malinlang ni Satanas. Di ba anong sabi ng Panginoon? Study my word day and night upang hindi ka malinlang. Kasi ang lahat ng kalooban ng Panginoon, nakasulat yan sa Biblia. Lahat ng mga gawain dito sa mundong ito, mali man, matuwid man, or masama, nakasulat yan sa Biblia. Andyan yan lahat. Kung hindi mo iintindihin yan, hindi mo sasaliksikin ang mga nakasulat sa Biblia, hindi mo i-compare doon sa mga doktrina, isa ka sa mga tao tumatahak patungo sa kapahamakan. Huwag mo sanang idagdag yung sarili mo. Tapos marami ng mga tao, gusto kong malaman nyo, ang impyerno, hindi yan parang kape na nagpapainit lamang sa iyong katawan every time na inumin mo. Apoy yan ng impyerno na pinapainit ng masyado ng asopre at brimstone. Ito ay lalamon sa iyo. Ang Panginoon, hindi niya gusto na ang tao ay mapupunta dito dahil alam niya kung gaano kapait ang mga sasangpot, ang hahantungan sa mga taong babagsak dito. Pero ang tao doon tumatahak. Yun ang daan na tinahak. Tinatahak nila na pumunta sa impyerno. Dahil sa mga false doctrine na ginagawa ng mga tao dito sa mundong ito. Ang buhay ng tao dito sa mundong ito, napakaikli lamang. O titimbangin mo, halos hindi makagalaw ng timbangan. Kahit isang guhit man lamang. Tapos gagawin mo, magpa-doctrine, magpalinlang ka lang sa mga false teacher, false religion. Kung hindi mo sasaliksikin yun, hindi ka magsikap. Saliksikin mo ang nakasulat sa Biblia kung totoo. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Basahin niyo po ang Biblia upang hindi kayo malinlang. Nakasaad yan dito. No, so hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.